turn our Bibles in the book of Nehemiah chapter 4. Marami po tayong bubuksan na mga talata po ngayon, mga kapatid. Nehemiah chapter 4, we will read three verses here, and then we will go to the book of 2 Peter later on. Nehemiah chapter 4, verse number 13. Okay, if you're with me, say aloud, amen. All right, Nehemiah. Genesis, Exodus, Leviticus, James, 2 Peter, and Nehemiah. Okay, all right. Nehemiah chapter 4, verse number 13. Verse number 13, therefore set I in the lower places behind the wall, and on the higher places I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. Notice the word, the second phrase right there, I even set the people after their families with their swords, their spears, and their bows. Okay? Now, makikita po natin dito yung kahalagahan, mga kapatid, ng family. Mamaya, babanggitin ko po sa inyo yan. Alright? Babalikan ko po yan. Verse number 14, and I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord. Well, I like that. Remember the Lord, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses. Let's drop down to verse number 20. In what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us, and or our God shall fight for us. Alright? Now, in verse number 14, mga kapatid, nakalagay po dyan, sa binasa po natin, remember the Lord, which is great and terrible. Remember. Sinabi mo muna yon bago niya sinabing, alright, fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. In the verse number 20, the Bible says, the Lord, our God, shall fight for us. Okay? So, tonight, I'm going to talk to you about beware of intruders. Beware of intruders. Tayo po yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming pong binasa. And thank you for the testimonies that we heard. Thank you for the specials. And thank you for the first-time visitors that are with us tonight. Maging nasa virtual at sa actual, Panginoon. At pagpalain niyo po ang inyong salita na maging maliwanag po sa bawat isa. Please use me tonight. Make me a blessing and a challenge to your people. Remind me, oh God, of those things that you want me to say and you want to give to your people tonight. In Jesus' name I pray. Amen. All right. You may now be seated in the presence of our God. Okay. Now, the book of Nehemiah is a book of building. Kung inyo pong ito po nadaanan ko, of course, limot nyo na ito kasi malayo na po tayo ngayon. Bukas, nasa Book of John na ako. Alam nyo ba na yung mga taga-ibang lugar, no, hindi naman sila bahagi ng ating simbahan, pero excited sila sa devotion na pinapadala ko sa kanila. Sila na nagsasabi ko ano susunod. Sabi niya, Pastor, para ako nasa Bible school, at sabi niya, bukas ay nasa Book of John na tayo. Sabi niya, sabi ko, oh yeah, padala na lang yung tuition mo. And, yeah. But anyways, so mga kapatid, Book of Nehemiah is a book of building. Na ito po'y literal na nagbi-build, and Nehemiah and the rest of the Jews are involved in rebuilding the wall, not the temple.
Iba po yung nagbi-build ng temple, iba po yung nagbi-build ng wall. Okay? Baka medyo maguluhan po kayo doon kasi halos magkakasabay po yan. No? Halos magkakasabay po yan. Makikita nyo, si Nehemiah dumating right after ng mga nag-build ng temple at gano'n naman po yung halos magpangapang-abot sila at nandoon din yung mga prophets na kung saan nandoon din po si Nehemiah. So parang medyo nakakagulo, but it's all about building. But the book of Nehemiah is a book of building, and as we study, mga kapatid, ng book of building, the book of Nehemiah, sapagkat ito ay book of building, ito po'y magandang huwaran sa pagbibuild ng family. You see, because tandaan po natin, ang builders dito ay mga families. You see, in verse number 14, dyan po ay nabanggit yung family, mga kapatid. Verse number 13, nandiyan po yung family. And sabi niya, I even set the people after their families. You see that? So, mamaya sasabihin ko po sa inyo kung bakit mahalaga po ang aralin na ito, mga kapatid. So, this passage right here, ito pong aralin natin ngayong gabi, mga kapatid, is still a part of our series of messages on our family time with God. Nandiyan po tayo dyan kasi ini-emphasize po natin lagi na ang bawat isa ay mag-establish ng family time with God. Alright? Bawat family. Alam nyo, yung ating presidential advisor on religious affair, no, ay nag-organize siya, I think that was nung nakaraang 11 or 18, no, ng pangkalahatang. Ang tawag nila doon is nationwide interfaith prayer, no. So, kaya nga pinapakita niya na si presidente ay nananalangin, no. Anumang klase yung panalangin, basta't manalangin. Manalangin yung Muslim, manalangin yung Christian, manalangin yung mga kulto. Basta't sabay-sabay manalangin, mga kapatid. Yan, ang tawag nila ay interfaith prayer. At tanong ko lamang po kung para saan yun. Yeah. Alright. Just imagine, yung iba tumatawag sa totoong Diyos, ang iba ay tumatawag sa Diyos-Diyosan. There's always a conflict, mga kapatid. But anyways, panawagan naman ho yun ng may paniwalang ganon. So, leave them alone. Kaya, dito po sa ating pag-aaral ngayon, ang sinasabi ko po rito, kaya sabi ko in particular, tayo mga members ng church na ito, kinakailangan wag nating pababayaan at sa lahat ng mga missions natin, kinakailangan mag-establish tayo ng family time with God. At napakahalaga po ito sa bawat pamilya. Alright? And so, everyone, kinakailangan po ang bawat isa ay maging aware tayo na sa kahalagahan ng instruction ng Panginoon. Okay? Dapat maging aware. Dapat po ay mag-pay attention ang bawat isa. Each of us must learn to pay attention to God's instruction. Because God's instruction is very important. You see, lalong-lalo na ho sa panahon na katulad nito, mga kapatid. Now, kinakailangang maging aware po tayo sa kahalagahan ng instruction ng Panginoon. You see, a father is a husband also. A father and a husband. Kinakailangang maging aware ang bawat leader ng tahanan sa instruction ng Panginoon. Kapatid, maraming beses natin pinag-uusapan ng mga bagay na ito. Many times I'm preaching about the family and kinakailangan bigyan natin ng pansin yung bawat family, bawat membro ng pamilya. But listen, God's instruction, mga kapatid, must be the first priority na kinakailangan nating pagtuunan ng pansin, pagtuunan ng panahon. Iyan po'y napakahalaga, mga kapatid. Okay? And also the mother. You see, now listen, each of the member of the family, God has an instruction for each member of the family. Sa father, meron. Sa asawa, meron. Asawang lalaki. Sa asawang lalaki, isang ama. At ang ina ay ang nanay at ang asawang babae ay may specific instruction mula sa Panginoon. Now, we should also pay attention. You should also pay attention. And also to the children, you have a specific instruction from God. You see, na kinakailangan bigyan ng attention, mga kapatid. So,
sa mga bata, pinupoint kayo doon sa inyong mga magulang. Habang maliit pa ang bata, habang maliit pa, pinupoint sila doon sa kanilang mga magulang hanggang sa sila ay lumaki na upang mahalin nila ang Panginoon at ang daan, ang pamamaraan ng Panginoon hanggang sa sila ay lumaki. You see? So you see, it is very important. Matagal ho natin pinag-uusapan dito ang instruction ng Panginoon. Pero ang katanungan ko is, sino ang nagbibigay ng kahalagahan sa instruction ng Panginoon? Why? Bakit matagal na tayo na simbahan, matagal na tayo nagbabasa ng Biblia, pero bakit yung simple na problema ng tahanan ay nariyan pa rin sa tahanan? Why? Because we are not prioritizing the instruction or God's instruction in the home. You see, mahalaga po ito mga kapatid. Kaya nga po yung mga bata mula sa pagkabata hanggang sa sila'y tumanda upang para mapanatili ang kanilang connection sa Diyos at may pamuhay nila ang buhay nila na tinuturo ng salita ng Diyos, kinakailangan po mag-pay attention talaga sa instruction ng Panginoon. Now, why is this important, brethren? Okay? Why is the father and the mother and the children should pay attention to God's instruction? Why is the instruction of God is so important that you must focus your attention to the instruction? Because, here's the answer, family is always under attack. Family is always under attack. Alam nyo, nung isang araw, I hope kayo ay hindi ignorante sa bagay na ito sapagkat ito ang kung tawagin ng mga millennials, trending ngayon. Pagbukas mo ng YouTube, ang unang-unang makikita mo sa first corner ay yung giyera si Israel. So there is kasi pag titingin ako sa mga ganon, ang titignan ko ng hudyan mga kapatid, kung alin yung pinakamaiksi. Meron doon mga 1 minute and 25 seconds. Ganun yan. So bubuksan ko yun. Pero it's interesting kasi ipinapakita po kung gaano kahanda ang Israel sa giyerang ito. Gaano kahanda? You see, kung paano nila kukuveran yung border, yung mga entry points, at kung anong klaseng armas ang dapat nandoon, saan ilalagay itong armas na ito. Kwentado lahat mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Pag pinag-aralan niyo mga kapatid, study the history of Israel because they are always under attack. Napapaligiran po sila ng mga bansa na lagi po silang ginigera, bagamat lagi po nilang natatalo. You see? So they're always under attack. Pero ang pinakamaganda ho dun mga kapatid ay lagi silang nakahanda. Lagi po silang nakahanda. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, we must pay attention. God's instructions is the only way to win the battle. It is the best way to win the battle. If we are to fight for our family, there's no other way to win the battle kung hindi po tayo tatalima sa salita ng Diyos. Maliban sa pagtalima natin sa salita ng Diyos, dapat tumalima tayo sa salita ng Diyos because that's the only way to win the battle for the family. If you are to win the battle for your kids, all right, pay attention to the Word of God. Pay attention to God's instruction. You see, now, in this passage, mga kapatid, na binasa po natin, we have here Nehemiah. Nehemiah encountered opposition in rebuilding the wall. Tandaan niyo po yung mga tatlong pangit na yun. Sanballat, Tobiah, and Geshem. You see, basta't lumalaban sa gawain ng Panginoon, pangit po yun. Alright, whether you agree or not, okay, you go ahead and rebel against the work of God and you'll be one of them. Alright, Nehemiah encountered opposition in rebuilding the wall. Now, in chapter 2 of the book of Nehemiah, you don't need to go to it, pero mamaya mga kapatid, assignment nyo, uwi kayo, basahin nyo po yan mga kapatid. Mapapansin nyo po mga kapatid, na ang sabi ni Nehemiah, that the God of Israel will prosper us. Remember what the Bible says here. Dito sa binasa po natin kanina mga kapatid, makikita po natin na napaganda ang sinabi ng Panginoon sa verse number 20, our God shall fight for us.
Did you notice that? That's a good phrase right there. The God shall fight. You see, in verse number in verse number 14, notice another phrase there. Remember the Lord. You see, before the word fight, the Bible says, remember the Lord. Now in verse 20, we have here, our God shall fight for us. Oh man, I'm telling you, alam nyo, pagka tinahitahin nyo po yan, pinagkabit-kabit nyo po yan mga kapatid, I'm telling you, that will make you excited mga kapatid sa pag nagbabasa kayo ng salita ng Diyos. So makikita nyo rito mga kapatid, so makikita nyo, sabi sa chapter 2 ng book of Nehemiah, sabi ni Nehemiah, the Lord God will prosper us. And because God will prosper us, we will continue. We, His servants, sabi niya, will continue. We will rise and build the wall. At ang sabi niya sa mga kalaban niya, kay Sanballat, Tobiah, and Geshem, alam mo sabi nila, all right, you have no portion in this place. You have no portion in this place. You have no part, and you have no right. And three things: you have no memorial. The word memorial there, you can make it an influence as far as the application is concerned. Okay? The application of the Word of God, the application of the passage is concerned. Okay? Now notice here. You have no portion, no part. You have no right. You see, it means you cannot get in, you cannot touch, hindi mo pwedeng pakialaman. Bakit? Wala kang karapatan sa building na ito, sa pag-construct ng wall na ito. Wala kayong karapatan sa ginagawa namin dito. Wala kayong bahagi rito. Hindi namin papahintulutan. In other words, Nehemiah was simply saying, hindi namin kayo bibigyan ng bahagi rito at wala kayong karapatan dito at hindi kayo kailanman makakapag-impluensya sa amin dito. Did you notice that? Now, listen to me now. Why they are so persuasive, kapatid, to build the wall. Remember, back in those days, mga kapatid, na yung city, karamihan sa city, mga kapatid, ay walled city. Sapagkat ang wall noon ay pangtakip talaga nila sa kaaway. Yan ang protection nila, mga kapatid. Pagka walang wall yung city, napaka-vulnerable natin o nila sa kaaway. Madali silang pasukin. And just imagine na pag pinag-aralan niyo po yung history mo, kapatid, pag sinabing wall, hindi po yan katulad ng wall natin na isang hollow blocks na nakadire-diretsong ganun, mga kapatid. Na pagka sumampa ang mga asong mabibigat dito na dumadaan dito, no? Talagang magigiba talaga yung wall. Kahit nasabihin mo yan ng mga disingkong hollow blocks or the size na hollow blocks, mga kapatid, isa lamang ho yan nakatayo. Pag sinabing wall nila, mga kapatid, nakakapagpatakbo sila ng kabayo doon sa gitna. And then makita niyo po, mga kapatid, yung mga elders, may opisina po sila, may office po sila doon sa wall. Do you understand that? Can you picture it? Yeah. So, maybe it's about 3 meters wide, mga ganon. 3 meters wide. See? Kaya meron po silang opisina doon. Kaya makikita niyo, mga kapatid, yung mga seniors ng mga Hudyo nung araw, yung matatanda sa kanila, nandoon sila ngayon sa gate. Pag sinabing they are in the gate, they are known in the gate. Remember the husband of the virtuous woman? Sabi niya, kilala siya doon sa gate. See, nandoon kasi sa gate, mga kapatid. So, makikita po natin dito, mga kapatid, ang kahalagahan ng wall. Do you understand kung bakit gano'n na lamang po sila kapursige na ilagay yung wall? Because inside the wall, there, they will raise their own family. They will build, they need to build the wall because they are inside the wall, they will build their families. So it is very important, mga kapatid. Pero makita niyo po, mga kapatid, na merong kaaway din na kaya nga ayaw nilang pahintulutan, kapatid, kasi ang sabi ni Nehemiah, no, we will build the wall because God will prosper us and we will rise and build the wall. And I promise you, you cannot enter in this wall.
You cannot enter the gate. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Wala kayong bahagi rito, wala kayong bahagi o wala kayong karapatan dito, at wala kayong impluensya rito. Do you understand? Now, kung titignan niyo po ito mga kapatid, sa gustong mangyari, it's not just about the building of the wall, but the building of the family inside the wall. So, this is the city. Sinasabi niya kay Sanballat, kay Tobiah, and Geshem, this is not your work. This is not your city. This is not your family. We will raise our family here, and that's not your family, and we will never allow you to touch our family. We will never allow you to influence our family, and you have no right to our family. Man, this is really what we need, mga kapatid. Kasi napakahalaga, kapatid, kapag ang ating pamilya ay prinotektahan natin. Kaya nakikita po natin, nakikita niyo po, yung napipicture niyo po yung wall, at sa loob ng wall, nandun sila magpapalaki, magpaparami, magre-raise sila ng family doon. And then, hindi ho nila pa i-influensyan, hindi nila patatouch, walang ibang may karapatan sa bawat isa sa kanila, maliban sa binibigyan nila ng karapatan, maliban sa loob ng miyembro ng pamilya. And notice what the Bible says here in verse number 14. All right, look at your Bible. And I looked and rose up and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is great and terrible. And look at this. Look at this. Now, even in verse number 13, I want you to look at I even set the people after their families. Now, drop down to verse number 14. Eto na ngayon. Fight for your families. Now, think about this, mga kapatid. I-picture nyo ng mabuti. Kasi gusto ko pong ilagay nyo sa realidad ang mga pangyayaring katulad dito. Alright? So, habang nagbi-build sila ng wall, sino ang katabi nila, mga kapatid? Talk to me if you can. Families. Their own families. Okay? Their own families. And look at the charge, mga kapatid. In verse number 14. In verse number 13, habang nagbi-build kayo ng wall, ang katabi ninyo ay inyong mga pamilya. Wala kayong ibang katabi. So, they were divided into families, kapatid. See that? So, and then the Bible says here, look in verse number 14, para makuha nyo yung buong picture. Alright? Fight for your brethren. Fight for your sons. Fight for your daughters. Fight for your wives. You see, sinasabi nila ito, mga kapatid, sa pangkalahatang mga tatay. Kaya plural din yung wives. Okay? Now, so makikita nyo, mga kapatid, this is family matters. Binibuild nila yung wall para sa pamilya to protect the family at para sila mag-raise ng family. So makikita nyo, hindi ho hiwa-hiwalay. Sama-sama sila. Kaya nga ho, pag dumating ang kalaban, look, sino magpuprotect sa bawat isa? Of course, kapatid, yung nangunguna. It is always a tradition, and the tradition of the Jews, kapatid, na ang lalaki ang siyang nangunguna sa loob ng tahanan. Alam nyo, I don't know if you heard about the Mennonites. Mennonites, yan po yung makita nyo, mahabang balbas. Pag tinipan nyo yan sa Google, bibigyan kayo niya, the Mennonites. Ngayon, nakarating po ako doon sa kanilang tinatawag na Amish country, doon sa Indiana. Nakarating po ako doon. Nabisita ko niya, kasama ko si Lerma. Back nung siya nabubuhay ko pa. Kasama ko siya. Alam niyo, kapatid, pinasok kami doon sa isang bahay ng Amish. Ang bahay ng Amish, sa baba, meron huyang kalembang. Kalembang? Pagpasok mo dyan sa may hagdanan. And then, na yung tali ho nun, nakakonect dito sa may bintana noong magulang. Sa lapag, sa baba, dalawang palapag lang ang bahay niyan eh. Sa baba, mga kapatid, meron doon isang kwarto. Na yung kwarto na yon para sa nanay at sa tatay. Ang ibig sabihin, para sa magulang. Sa taas, mga kapatid, sa taas, wala hong kwarto yun. Isahan lang po yun.
So, back in those days, ganun talaga. Kaya pagka ang aso tumahol, gising ang lahat. Now, pagka medyo, alam niyo, sa gabi, nagwiwiwi ang isa, kaya magigising ho talaga ang lahat. You know, but here's the most important thing here. Most important part. Okay? Yung kwarto sa baba, yung tatay lamang ho ang nandoon, na yun ho ay malapit mismo sa pinto. Na ang ibig sabihin, sino man ang papasok sa pinto, dadaan kayo sa tatay. Dadaan sa magulang. Hindi pwedeng hindi mamamalayan ng magulang ang papasok doon sa pinto. And then yung sala nila, napakalaki. Alam mo ang sala nila, mga kapatid? Of course, maaaring sasabihin natin, kasi nung araw pa yung pastor, pero hindi ho ganon. Ang pagka-design po ng sala nila ay parang eskwelahan. Kasi po, noong araw, walang ibang nagtuturo sa mga bata maliban sa mga magulang. So, can you imagine kung anong klaseng pamilya meron po sila, mga kapatid? See that? So, in this passage mo sa binasa natin, alam nyo, habang inaaral ko po ito, bumabalik yung isip ko po doon sa nakita ko. I mean, I can sense, I can feel the heartbeat of Nehemiah. Nasasabihin niya na, okay, you have no portion. Wala kang bahagi. Kapatid, ito'y napakahalaga na sabihin din ng ating mga magulang, lalong-lalo na ng mga tatay, ng mga leader ng tahanan. Pag hindi ka miyembro ng aking pamilya, wala kang bahagi sa aking pamilya. I'm talking about I'm talking about the responsibility. Okay? Now, listen to me now. Kung ang first priority, mga kapatid, ng Diablo ay gibain ang tahanan, therefore, our first priority, parents, should be the Word of God. Should be our family, the instruction or God's instruction in our family. Dapat yun ho. Tingnan nyo, ang inuuna ng Diablo ay yung pamilya. By the way, mga kapatid, bago nagkaroon ng bansa, bago nagkaroon ng church, nagkaroon muna ng family. The first institution that God established is the family. Now, what I'm simply saying is, to destroy, if the devil desires to destroy a nation, he will first destroy the family. If the devil desires to destroy a church, then the first institution that he's going to destroy is the family. So, ano ang priority ng Diablo, mga kapatid? Gibain ang pamilya. Pero ngayon, nasaan ang attention ngayon ng napakaraming tao? Wala sa pamilya. See that? Wala sa pamilya. And by the way, the devil, hindi po pupunta ang Diablo na mayroon siyang baril o mayroong tabak na gano'n. No. Listen, to destroy the country, mga kapatid, huwag mong ubusin yung tao. Sirain mo lang yung pag-iisip ng mga tao doon sa country. Simple as that. Simple. In any institution, para mawala at masira ang institution, gibain mo ang isipan, ang pundasyon ng mga tao na kabahagi ng institution. You see? Simple as that. Tingnan nyo, paano pinagugulo ng mga tao, ng mga politiko ang bansa? Mind. Paano i-infiltrate, mga kapatid, ng mga communist at sirain para magrebelde ang kanilang mga anak sa kanilang mga magulang? Mind. Sa isip, kapatid. Paano sisirain ang iglesia ng Panginoon? Paano sirain ng Diablo ang iglesia ng Panginoon? Mind. You see that? So, kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga noong instruction ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, pay attention to God's instruction as a leader. You see, so makikita po natin, as you read this book, the book of Nehemiah, you'll understand the reason why they are rebuilding the wall. Because inside the wall, they will also build their families. Okay? Now, ayoko mawala sa inyo yung mindset na ganyan. Upang masabi natin sa sino mang magi-intrude, by the way, pag sinabing intruder, kapatid, papasok without
without your authority. Now, let me explain this to you, mga kapatid, para makita niyong mabuti. Pumapasok na walang karapatan, hindi nyo wini-welcome, hindi nyo binibigyan ng karapatan na pumasok. Okay? That is an intruder. Okay? Pero nais kong ipakita sa inyo, mga kapatid, at dapat maging attentive tayo dito sa bagay na ito, na ang diablo papasok yan na parang hindi intruder. In the guise of something. Okay? In the guise of good agenda. Pero, kapatid, mag-change pag nakapasok na. Okay, babalikan ko po yan mamaya, mga kapatid. Pero kinakailangan ang bawat isa sa atin, mga kapatid, dapat magsasabi tayo sa sino mang papasok sa ating tahanan, alright, hanggang dyan ka lang, you have no portion, you have no right, no influence. You cannot influence my family. This is not your city. This is not your house. The Bible says here, maliwanag, mga kapatid, fight for your brethren. Fight for your sons. Fight for your daughters. Fight for your wives. Fight for your what? What's the last? Houses. You see, you've got to be careful with your home. Now, bakit po? Here it is. Okay? Again, our home must be the first priority of our attention because our home is the first priority of the devil. Now, think about this, okay? Para makita po natin kung paano natin puprotektahan. Ang sabi ko po sa inyo, mag-ingat sa mga intruders. Alright? Now, ano po ang gagawin natin para maingatan? Alright? Leaders. Let me say commanders. Let me say fathers. The man of the home. Okay? Now, listen. You must establish or create a game plan. Okay? Ano yung game plan? Ano yung gagawin natin sa loob ng tahanan? Now, what is this game plan for? It is for the security of the family. Both physical and spiritual. I said both physical and spiritual. Establish a game plan. Create a game plan. Ano po yung game plan? Simple lang, mga kapatid. Dito lang muna tayo. Una, alright, pag pinag-usapan natin yung intruder, of course, ang intruder po, mga kapatid, may papasukan yan. Now, literally, ang intruder papasok po yan, mga kapatid, sa open door. Okay? Sa bukas na pinto. Sa anumang bahagi ng bahay natin na binubuksan natin. Okay? Now, here's the thing. Kung ganun ho ang case, mga kapatid, ang unang usapan is this. Who is authorized or who has the power to open the door? We're talking about game plan dito. Ano ang game plan sa loob ng tahanan po natin? Una, sino ang bibigyan o may karapatan? Kung sino man ang may karapatan, sino ang bibigyan ng karapatan na magbukas ng pinto? Kung merong papasok, kung merong kumakatok, at kung merong po papasok, mga kapatid, sino ang may karapatang magbukas ng pinto? Now, maaaring ang iniisip natin yung literal, yeah, go ahead. Pero yan, mga kapatid, ay senyalis lamang yan. Yan ay isang halimbawa lamang yan. Yan ay isang gabay lamang po yan. Alright? Sino ang may karapatan? Again, create a game plan. Sino? Of course, sasabihin natin, ako, tatay. Ako, bilang isang tatay, ako ang may karapatan. Ako ang magbubukas ng pinto. Kung merong papasok, ako ang magbubukas. Alright? Now, kung hindi man ikaw, sino pa? Alright? Just think about this. I hope you're following the points here, mga kapatid. Okay? Now, pangalawa, mga kapatid, kailan bubuksan? Kailan dapat bubuksan ang pinto? Mahalaga po ito. Sino ang magbubukas? Kailan bubuksan? Alright? Kailan bubuksan? Now, bakit napakahalaga po yung kailan? Baka naman hindi man kinakailangan buksan, bubuksan natin. Kaya may nakakapasok.
Now listen, kapag ka ang city, yung wall, kaya nga wini-wall nila para may gate. Kapag ka laging open yung gate, mga kapatid, vulnerable yan sa attack ng kalaban. Kapag ka ang pintuan natin, mga kapatid, ay laging naka-open, laging vulnerable po tayo sa pwedeng pumasok, sa pwedeng mag-intrude. At bawat intruder, kapatid, tandaan niyo po ito, is a threat to your security. Because they are designed to inflict to inflict pain. They are designed to inflict evil matter sa loob ng tahanan. Alright? Now, so nakikita nyo, sino ang magbubukas? Alright? Pag sinabing sino ang magbubukas, of course, kaya mahalaga ito sapagkat siya ang nakakakilala at siya ngayon ang magtitingin kung dapat bang pagkatiwalaan ko ang taong ito. Okay? Now listen to me now. Siguraduhin nyo trusted nyo yan. Sabi ko sa inyo, both physical and spiritual. Spiritually speaking, kapatid, only the spiritual, yung lamang pong spiritual, ang pwedeng kumilala sa isang taong spiritual o carnal. I hope you're following me. Alright? So kaya nga po napakahalaga. Now, I'm talking about spiritual door this time. Okay? Ano yun? Hindi man niya yung pintuan ng bahay ninyo, pero maaring pintuan niya ng puso ng anak ninyo o pintuan niya ng puso ng kasama nyo at bawat miyembro ng tahanan. You understand? Now, kung ako ho ang tatay, kung ako ho ang commander, kung ako ang leader ng tahanan, sino ang gusto kong papasukin sa puso ng aking anak? Sino ang gusto kong pag-impluensyahan o mag-impluensya sa isipan ng aking anak? Sino ang gusto kong papasukin, mga kapatid, sa aking pamilya? Sino ang gusto kong papasukin para mag-impluensya sa isipan ng aking pamilya? I hope you understand what I'm talking about here. Now listen, the Bible is very clear here. Protect your brethren, protect your son, protect your daughters, protect your wives, protect your houses. And the Bible says here, if you protect, if you fight for your family, then look what the Bible says in verse number 20. God will fight also for our family. God wants us to learn. Gusto ng Diyos na matuto tayo dito, mga kapatid, na bago siya makipaglaban para sa ating pamilya, nais ng Diyos na makita na mismong tayo ay nakikipaglaban tayo para sa ating pamilya. Nais ng Diyos na makita ng Diyos na mahal natin ang ating pamilya. Mahal natin ang nilikha niya. Do you understand? We are to multiply the image of God. And here is the Bible. Sabi ng Biblia, all right, protect. Fight for your sons. Fight for your brethren. Fight for your daughters. Fight for your wives. Fight for your houses. See that? Now, listen. So that's why it is very important. Sino ang titingin? Sino magpapasok? Sino ang magtitingin kung dapat ka bang pumasok? Ako'y naniniwala ho, mga kapatid, na ang tatay ay meron tayo, kaya sabi ko sa inyo kanina, ang Diyos ay merong specific instruction para sa leader ng tahanan. Parang sa church, kapatid, ako'y naniniwala ho sa ganon. Iba ang instruction ng Diyos sa tatay kaysa nanay. Bagamat lahat po sila, pareha sila, importante sa loob ng family. Iba ang instruction ng Diyos para sa mga anak. Same thing. Iba ang instruction ng Diyos sa pastor, iba ang instruction ng Diyos sa mga miyembro. Alright? Now, hindi po pwede na ang wisdom ng pastor ay wisdom ng miyembro. Listen, kung ganun, hindi na natin kailangan ng pastor. Same thing in the family, mga kapatid. Same thing in the family. See? Iba yung wisdom na binibigay niya sa tatay, iba yung wisdom na binibigay niya sa nanay, iba yung wisdom na binibigay niya sa mga tulog. I mean, iba yung wisdom na This is really God's working, mga kapatid. So, who will open the door? When to open? Kailan bubuksan? Pangatlo, paano bubuksan? Alam nyo,
napakahalaga na malaman po natin kung paano tayo magbukas ng pintuan. You know, they understand. Physically or literally speaking, pag nagbubukas ka ng pinto, hindi naman na kagad pag may kumatok, bukas mo na. Ano yun? No. Minsan sinisilip-silip pa natin yan kasi kinikilala natin. We're careful. Diba? We're talking about security here. Physical security and spiritual security, both are important. Now, minsan maingat tayo sa physical pero hindi tayo maingat sa spiritual. Sa lahat ng bahagi, kapatid, dapat po maingat po tayo. Kung paano natin bubuksan ang pintuan ng ating isipan, kung paano natin bubuksan ang pintuan ng ating tahanan. Kung tayo po ay napaka-maingat sa pagbukas ng pintuan ng ating tahanan, ganun din po maging maingat tayo sa pagbukas ng pintuan ng ating isipan. Why? Sapagkat parehas po yan pinapasukan. Parehas po yan pinapasukan. Alright? Tandaan nyo, pwede ho yan lahat ma-intrude. Ang intruder ay pwedeng pumasok sa ating pintuan ng ating tahanan. Ang intruder ay pwedeng pumasok sa pintuan ng ating isipan. And look, number 4, who will be allowed to enter? Who will be allowed to enter the house? You see? At alam niyo, sa katulad sinabi ko nga sa inyo mga kapatid, mahalaga yon. Pag may bisita tayo mga kapatid sa loob ng tahanan natin, hindi natin pinapapasok sa ating private rooms. Hiwalay po yung kwarto ng mga anak, hiwalay yung tinatawag na master's bedroom, kwarto ng mag-asawa o ng mga magulang. Hiwalay po yun. Pag may bisita ka, alika, dito tayo sa kwarto namin. No, hindi po ganun eh. O, alika, doon ka sa kwarto ng anak ko. No, hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Dapat doon po, nandun lamang kayo sa sala, nandun, meron kang lugar kung saan mo siya. Listen, alam niyo mga kapatid, dapat malaman, eto sinasabi ko po sa lahat, no? Let's talk about manners here. Pag nagbisita tayo sa isang bahay, huwag tayo, kahit nagaano kayo kauhaw, may host diyan. Sabihin nyo, pwede po ba ako po'y medyo nauuhaw lang? Pwede po ba ako makihingi ng tubig? That's it. Manner. Manner is very important. Okay? Or hindi yung nauuhaw ka na, hindi, bisita ka lang doon, dire-diretso ka sa refrigerator, bukas ng refrigerator, tas kuha ka ng tubig, walang tubig, karamihan nasa juice. Mabuti pala ho dito, maraming juice dito. See? Pagkatapos uminom, naghintay-hintay pa. Sabi niya, baka ho kasi masira ang tiyan ko eh. Walang laman eh. So, now, listen, you know, pag ako'y bumibisita sa isang bahay, in fact, may pinuntahan kami sa States, sa Amerika, isang bahay. Kasama ko yata si Maki that time. Yeah, kasama ko si Maki. Kasi ako pala, naiikot ko na. Ngayon, sabi sa akin, noong may-ari ng bahay, tinuturo ko kasi kay Maki, sabi ko kay Maki, yan yung kwartong yan, damitan lang yan. Malaking kwarto yun, mga kapatid. Malaki, as in malaki. Pero, yun ho'y walk-in closet niya lamang po yun, mga kapatid. Na kung tutusin, parang kasing laki ng dalawang master's bedroom. Walk-in closet. Tapos, pagka pumasok ka doon, nakahanger yung mga damit na parang kang nasa mall. You know? And napansin niya na tinuturo ko kay Maki. Sabi niya, you go ahead. Sabi niya, ituro mo siya. Turo mo siya. Hindi ako gumalaw, mga kapatid, because I'm not the host. Alam kong bisita ako. So, nung napansin niya na hindi ako gumagalaw, tumayo siya. Sinamahan niya kami. Sapagkat wala ho akong karapatan doon sa room na yon. Wala akong karapatan doon sa bahay na yon. Do you understand? Now listen, sino man ho ang pumasok sa bahay natin, iparamdam natin sa kanya na may limitasyon kayo sa loob ng bahay.
May lugar ka lang na dapat puntahan. Si Brother Noel lagi po itong pupunta sa aming munting bahay. Pero every time nagagamit po ito ng restroom, nagpapaalam po sa akin. Sabi ko, sige, diyan ka sa labas. Mas mabilis po sa bakod eh. At least may kasabay naman po siya doon, yung aso ng kapitbahay. Yeah, but no. Lagi po siya nagpapaalam. See? Now, listen, gaano man ho kalaki o kaliit ang ating bahay, ang mahalaga po doon, mga kapatid, yung respeto sa loob ng tahanan. Now, listen, if you are the host, then, iparamdam natin sa sino mang bisita natin na meron kang hangganan. May limitasyon ka. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ng anak ko. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto namin. Hindi ka pwedeng pumasok sa ibang kwarto rito. Ang binuksan ko lang pintuan ay yung main para makapasok ka at makaupo ka dito sa aming sala. Pero pagka ikay umupo na sa ibang sala, sala na yon. Do you understand? Now, let them know, kapatid. We're talking about beware of intruders here. Mag-ingat sa mga intruders. Okay? Now listen, hindi po pwede ang aking bisita na basta lamang siya tatayo at magbubukas siya sa kwarto ng anak ko. Hindi pwede na basta na lamang siya tatayo at pupunta siya doon sa kwarto. Listen, may siniswitch lamang po ako doon. Yeah. But listen to me now. Hindi po pwede na basta lamang siya papasok doon sa kwarto ko. Do you understand that? Now, here is the thing. I-apply po natin ito sa buhay natin na spiritual. Kapatid, hindi po tayo dapat mag-intrude sa buhay ng iba. Not unless we are allowed to. You see? Now, hindi lamang po ang mga delikado yung mga physical intruders. Kahit na mga spiritual intruders, delikado po yun. Now, we're talking about influence here. We're talking about rights. We're talking about part. You see, sino ang gusto mo magkaroon ng bahagi sa buhay mo? Alright? Now, kung si Noel ay bibigyan ko ng karapatan na magkaroon ng bahagi sa buhay ko, o ako, binibigyan niya ng karapatan na magkaroon ng bahagi sa buhay ko, aalamin ko kung hanggang saan lang ang aking bahagi. Alright? Hindi ko pwedeng, binigyan niya ako ng karapatan sa buhay niya, at mamaya, yung karapatan na binigyan niya sa akin, para kay Noel, hindi ko yung karapatan para kay Cynthia. Do you understand that? I must know my limit. I must understand na ako'y limitado. Bagamat binigyan niya ako ng karapatan, listen to me now, may limitasyon yung karapatan na binigay niya. Saan mo, Brother Noel, ako gusto magkaroon ng bahagi sa buhay mo? Kapatid, pamilya po natin. Kung mahal natin ang ating pamilya, hindi po natin sila ibibigay sa dyablo. Hindi natin papayagan ang bawat membro ng pamilya natin na magkaroon ang ibang tao ng karapatan sa buhay ng ating mga anak. No way! I said, no way! Again, kapatid, ang first priority, ang priority ng dyablo ay gibain ang tahanan bago niya magiba ang bansa. Before the devil can destroy the church, he will first destroy the family. That's why individuals, each member of the family should be careful. Must be careful. Okay? Hanggang saan? Bilang isang tatay, hanggang saan? Sino ang binibigyan nyo ng karapatan? Kung ikaw ang may karapatan na magbukas, alright? Paano mo binubukas? Kailan mo alam ba ng pamilya natin, kailan dapat buksan ang pinto? At sino ang dapat papasukin sa pinto? Okay? Now, here's what I'm saying. Ang mga tatay dapat mag-set. Alright? Okay. Ito lang ang pamilya na gusto kong mag-impluensya sa pamilya natin. Ang binibigyan kong karapatan na maging kausap ng aking anak ay si ganito. Other people, you have no portion, you have no part in my family. This is my family, this is my son, this is my daughter, this is my wife. You have no part, you have no right, you have no influence in my family. Oh man, we must be careful. Sapagkat kung hindi po tayo careful sa bagay na ito, ilang pamilya na ho ang nasisira dahil sa bagay na ito.
Sabi ko sa inyo, ang mundong ito, kapatid, wala silang kaalam-alam pagdating sa pamilya. Tignan nyo, ano pinapapasang batas ngayon? Pag nagsawa ka na, pwede na. Akalain mo yan. Because, narinig ko mismo sa announcer ng isang radio station, Ted Filon. Ano sabi niya? Wala na nga eh. Wala na nga magagawa eh. Bakit pipilitin pa natin magsama-sama? Di mag-file na ng separation. Sapagkat wala ho silang libro na katulad nito na nagsasabi kung paano i-maintain a family. Do you understand? How can an immoral people make immoral law? That's stupid, brethren. Imagine an immoral people, immoral politician will make a moral law? Good night in the morning. Hindi po pwedeng mangyari yun, kapatid. See, so makikita po natin, sino ang bibigyan? There must be a father, a leader of the home na magsasabi, no, you cannot touch my son. You cannot touch my daughter. You cannot influence the minds of my children, even my wife. Even my wife. May I advise sa lahat ng mga wives na nasa virtual, Facebook, and actual. Please, lahat ng inyong mga agenda, i-open ninyo sa inyong mga asawang lalaki. That's the Bible right there. I-open ninyo. Let them know. Let the leader of the home know what is in your mind. Let them know what is in your mind. See, we're talking about protection here. We're talking about security here, mga kapatid. Sino ang pahihintulutan natin una sa lahat na pumapapasukin? Sinasabi ba natin sa anak natin na, anak, huwag mong bubuksan ang isipan mo sa bahaging ganyan? Kapag nagsalita ang isang tao na hindi ko binigyan ng pagkapahintulutan, makinig ka lang, pero huwag mong papasukin. So at least yung mga anak po natin, alam nila kung sino ang kakausapin, alam nila kung sino ang pakikinggan, alam nila kung sino ang pinapahintulutan natin na mag-influence sa buhay nila. Understand? Kapatid, this is how important the wall is. Mabakuran, maproteksyonan, because inside the wall, they will build their families. See? That's why beware. Beware of intruders. Kaya nga nilagyan ng pader eh. Kaya nga nilagyan ng gate eh. Kapatid, may mga gates tayo. Tainga, mata. See? Naririnig nyo, pag pinahintulutan nyo, na pumasok yan sa isipan ninyo, at siya ay magtrabaho. Kapatid, the sad thing is, it will become your principle of life. See? It is so important because we must keep the values and the principles of our life. In keeping the values of the families, kapatid, kalahin mo naglatag tayo ng mga values natin sa ating tahanan, tapos basta-basta lang pahihintulutan natin na ang diablo na pupunta sa ating tahanan or papapasukin sa isipan ng ating mga anak, na sa isipan ng mga miyembro ng pamilya natin para gibain yung mga values na pinagpaguran natin, na mula nung bata pa sinasabihan natin ganito, ganito, ganyan, ganyan. Naalala ko tuloy si Noel, lagi niyang binibiro to si Isaac. Sinasabi niya lagi kay Isaac, alright, kiss lolo, kiss lolo. Yeah, kiss. Matagal. Matagal. Kasi pag matagal, maraming Jollibee yan. Maraming blessing yan pag matagal. Di tatagalan niya rin dito. Yeah. Kaya minsan, dahil lang sa ginagawa ni Luel, napapahamak tuloy ako, bumibili tuloy ako ng mga kapatid ng Jollibee. Isang araw,
Sabi ko, oh, kiss na, alis na kami, kiss na. Sabi ni Noel, matagal. Matagal. No, no. Today, hindi matagal. Kasi marami pa akong blessing. Sabi ko, you're bad. Ibig sabihin, for sale ka. Pero hindi ganun ang nasa mind niya. Hindi ganun ang nasa mind niya. Ang nasa mind niya lang is, pag matagal ang kiss, maraming blessing. Kaya hindi siya tatagal lang mag-kiss kasi marami pa siyang blessing eh. Hindi niya pa kailangan togalan. Utak, di ba? See? Saan nanggaling yun mga kapatid? Sa masamang impluensya. Pinabababaw ko mga kapatid kasi alam ko marang inaantok na kayo eh. See that? Kaya ngayon, mula ngayon mga kapatid, ang bibili na ng kanyang Jollibee ay si Lolo Pogs na. See that? So, you see that? Notice the fight here mga kapatid. It means, do you understand? Consume, destroy, overcome. So, dapat ma-overcome natin ang anumang nagfa-fight, ang anumang nagbabanta sa seguridad ng ating mga anak. Dapat ma-overcome natin ang sino mang nagbabanta sa seguridad ng ating anak na lalaki, anak na babae, ng ating asawa, at ng ating pamilya. Dapat ma-overcome natin. That's the word fight means there. You see that? So, in verse number 20, the Bible says, God shall fight for us. Nehemiah is simply saying, if you fight for your brethren, if you fight for your sons, if you fight for your daughters, if you fight for your wives, and if you fight for your houses, then God will fight for us. See? Now, alam niyo mga kapatid, one more passage, and I don't want to miss this, para makita lamang po ang katotohanan ng kahalagahan ng pagkakaroon ng leader sa loob ng tahanan. Kasi sinabi ko po sa inyo kanina, sino bubukas, kailan bubuksan, dapat siyang nakakaalam. Paano bubuksan, at sino ang papapasukin. Mahalaga yung gwardiya doon sa pintuan mga kapatid. Sino ang papapasukin? Bawat isa sa atin ay gwardiya ng buhay natin. Sino ang papapasukin natin? Kailan natin bubuksan? Paano natin bubuksan? Bawat isa sa atin ay gwardiya tayo ng ating isipan. Alright? Now, let me open another passage here, mga kapatid. That's so important, and I'm done. If you will go to the book of 1 Peter chapter 3. In the book of 1 Peter chapter 3, this is a good passage, mga kapatid, in verse number 20. Here's what the Bible says. Which sometime were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. How many souls? 8 souls. Now, minsan, ang binabanggit po ritong 8 mga kapatid ay hanggang ngayon, maraming mga scholars ang nagkakaroon ng diba-dibatit patungkol sa bagay na ito. But here's what I believe. This is the number of the family of Noah. Okay? Let's go to the book of 1 Peter. Or 2 Peter, mga kapatid. Did I tell you 2 Peter? 1 Peter. Binasa natin kanina, 1 Peter chapter 3, verse number 20. Let's go to 2 Peter chapter 2, verse number 5. Alright? Mula doon sa 1 Peter chapter 3, verse number 20, look at this. 2 Peter chapter 2, verse number 5. And spared not the old world, but saved who? Noah. The what? The 8 persons. Okay? The 8 persons. Okay? Kung pag-aaralan nyo, mga kapatid, 3 anak ni Noah na may 3 asawa, ilan?
6. Plus yung asawa ni Noah, 7. Plus si Noah, 8. So they were 8 in the family. But in 2 Peter chapter 2 verse number 5, very specific yung pagkasabing the 8. At ang usapin dito mga kapatid, the context is about sparing the world from the flood. Di ba? That's the context. Okay? Now here's the thing. Pag-aralan nyo mabuti yung arrangement mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Pinagawa ng Diyos si Noah ng ark. Alright? Bakit? Kasi ang Diyos ay magpapadala ng flood. Alright? Dumating na bago dumating ang flood, ang sabi ng instruction ng Diyos sa kanila, okay, Noah, pasok na kayo. Pasok. Yung mga tao hindi naniniwala sapagkat malapang tubig, walang ulan. Alright? Pero Noah, pasok na kayo. Alright? Now, what does it mean here, pag pinupunta tayo sa verse na ito, that Noah was the 8? He was the last to enter the ark. Bakit? Nag-check siya ng attendance. Okay, anak, pasok. Op. Isa. Ikaw talaga, wala na ho yan dyan, sa Greek word po yun. Okay? Isama mo asawa mo. Dala yung asawa. Pangalawa, ikaw, asawa mo, nasaan? Teka lang, may tinitext lang saglit. So, pasok. Yung pangalawa, pangatlo, alright, pasok. Sige, pasok. Alright. Yung misis, pasok. Yung biyanan, diyan ka lang. Alright. Nang nabilang na ni Noah, na 7 na yung nakapasok, buong pamilya niya, he was the 8. Do you understand? Sino kaya ang mga Noah ngayon na magpuprotect pa sa kanyang pamilya at sisiguraduhin niya muna na ang kanyang pamilya ay protected bago siya pumasok? Sino ang Noah ngayon na magsasabi, titignan ko nasaan yung anak kong ganito, kasama niya kaya yung ganito, do you understand? Do you understand mga kapatid kung gaano ka-careful si Noah kung sino ang maiiwan? Hindi po pwedeng may maiwan sa aking pamilya. Hindi po pwedeng may ibang impluensya ang aking pamilya. Hindi po pwedeng may ibang... No. It will never happen. Pasok. And Noah was the 8. The last to enter the ark. Kapatid, see how our family, kung gaano kahalaga mga kapatid, ang ating pamilya. That's why, when God, sabi ko sa inyo, you pay attention. Pay attention to God's instruction. Mga tatay, pagka sinabi ng Biblia, pag sinabi ng Panginoon, love your wife. Love! Hindi pa naman sinabi, Pastor, hindi na ako kasi masaya. Hindi yun ang usapin kung masaya ka. A lasting marriage it doesn't mean that you are always in love. At lagi kang masaya. No, sumunod ka lang. Gawin mo lang yung sinasabi ng Panginoon. Love your wife. Love. Ipakita mo yung ginagawa ng love. Love your wife. Kaya pag sinabi ng Biblia, love your wife, you love your wife. Pag sinabi ng Biblia, wives, submit yourselves. Submit. Pag sinabi sa mga anak, obey. It is very important. It doesn't matter, kapatid, kung nararamdaman natin yung ganung klaseng, wala akong maramdaman eh. Hindi ko nakikitang dapat akong sumunod sa magulang ko eh. Sumunod ka kahit hindi mo nararamdaman. Sumunod ka kahit ayaw mong sumunod. Bakit? It is God's instruction. God's instruction is our only hope and our protection. Beware of intruders. Ang intruders, sasabihin sa'yo, you're free. Intruders, hindi lamang ho yan papasok. Pag binuksan mo yung pinto, papasok yan na may ibang agenda. Later on, iba na ang agenda. Got to be careful. Got to be careful. Nakikita niyo mga kapatid, na bago masira ang usapan, nagsisimula muna sa magandang usapan. Beware of intruders. I hope the message is clear tonight. Shall we all stand, please?
Father, thank you for your words. Thank you for your message. Bless the hearts of your people, O God, and that always that I've done my best. That's all I can. I'm limited. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna na ngayon. Please, Holy Spirit, touch the hearts of your people. Meron po kami sa virtual, meron po kami sa actual. Please speak to them. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God. Muli po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa pag-touch niyo po sa puso ng inyong mga anak. Panginoon, patuloy kayo manguna po sa aming pamilya. Thank you, O God, for loving our family. Thank you for your instructions. Oh God, please help us not to forget, but always obey your instructions, oh God. Help us not to forget it, but give us, oh God, the courage to obey your words, to obey your instructions for our family. Thank you, oh God. And I beg you to please bless each family and the members of the family. We praise you, O God, for allowing us to hear this message. In Jesus' name, amen. 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 All right, back to your seats, please, and hope you got something from that message tonight. Amen.